Meow meow! Naglaglagan na sa Malacanang. Si Zaldico, nilaglag na si Marcos at si Romualdez. Yung executive secretary, nilaglag na ni Marcos. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi talaga alam ni Marcos kung anong ginagawa niya. Kaya ganito ang ekonomiya ng ating bansa. Lahat tayo sumuporta noon. Lahat tayo binigyan natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niya, ang legacy ng ama niya, ang Marcos legacy. Pero sinayang niya lang. Yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at pinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siyang president. He imprisoned the man who trusted him and the man who gave him the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kasi wala nang kinabukasan ang ating bansa sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, ang dami mo nang ninakaw sa amin, ang dami nyo nang ninakaw, ang dami nang namatay, nagpa-party-party ka lang, na kumakain ka lang, natulog ka lang sa Malacanang habang binabaha at nagugutom ang iyong mga nasasakupan. Justisya para sa Pilipinas, BBM resign, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Thank you everyone and God bless. Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Meow Meow Barzaga! Ngayon mga kaibigan, ang pinaglalaban namin ay ang paggalang sa saligang batas, ang pagsunod sa saligang batas at pagtatanggol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at hikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow ng gobyernong ito. Pwede natin sabihin, Marcos, yan, pwede natin sabihin yan, pero hindi natin pwedeng sabihin, tara sa Malacanang, gibain natin yung bakod at pasukin natin yung loob. Yun, exciting. Pero hindi natin gagawin yun. Mag-resign siya dahil yun ang gusto ng taong bayan. Kung sinabi ni Zaldico, wala raw visa, kasi hindi sinumpaan, madali naman sumpaan. Pero ang importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang mga involved sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan. At nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Zaldico dahil hindi sinumpaan, dahil wala dito kahit saan lupalop nandun. Nagsalaysay na po siya at sa lupalop niya naman kukunin yung mga data na ilahad niya sa ating kung hindi yun ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. Yan. At huwag po kayong mag-alala. Darating at darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga testigo na magsasabi, magsisiwalat ng katotohanan sapagkat ang gusto natin, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya tayo po manatiling gising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! Maraming salamat, syempre. Retired General Virgilio Garcia. Ngayon naman mga kaibigan. Tawagin naman natin syempre ang susunod na magsasalita. Syempre, ang ating UPI founder, Retired General Romeo Pontis. General, halika na ulit. Alam mo, mahal namin tong si General, no? Diba, General?
Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Pokis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo akong nagservisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating ipahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga tikhain para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroon mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagbuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan mo ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho ako makasuhan, handa ho akong makulong, handa rin ako patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakarang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa, BBM 2.0 para sa kampanya ng BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siyang tatandang noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte ko, hindi ho. Ang ginagawa natin ho dito, wala akong kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin doon maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara noong kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, hindi na ho kami nagkita. Mati-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduros at tumatangis ang ating bayan, nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantalang marami sa atin nang naglugmok sa kahirapan, maraming walang makain, nagugutom, maraming nangangamatay, nalululot sa baha, nasisirang ng panangin, nawawalan ng hanap buhay. Itong mga pera ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, nung September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capaginaldo. Ipinagpabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ay involved sa malaking, matinding korupsyon na ito.
Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget na tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Binawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Saan na nilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, police, natitse, kasama doon sa programa ng budget, ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga mag-retire, o yung mga, may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, limitations leave, doon nila kukunin ang budget na yun. Ano nangyari sa AA at sa Pension and Gratuity Fund? Nagsubmit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga Pension and Gratuity Fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay, kaya itong mga